ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman sa next topic po natin. Kasi kung tutusin mga kababayan, hindi lamang po sa Qatar unang beses nangyari yan. Kasi kahit sa Dahig Netherlands, yung mga kababayan po nating Pilipino doon na sumusuporta kay Digong, sinasaway na rin ng mga kapulisan dyan po sa Dahig Netherlands. Kasi nga naman, sobrang ingay mga kababayan at hindi marunong tumupad sa pinag-usapan. Kaya kasi pinayagang mag-rally, akala magpipiknik lang at tahimik lang. Pero dahil nga nagsisisigaw at maiingay mga kababayan, pinuntahan na rin sila ng mga kapulisan dyan po sa Dahig Netherlands. So eto, pakinggan po natin at panoorin po natin mga kababayan. Yan. Kung titingnan ninyo, sabi po dito sa kay Ashley Garin, siya po yung nag-post nito. Ang iingay kasi nila, pinuntahan tuloy kayo ng Dutch police. Pinayagan lang silang pansamantala sa harap ng ICC dahil lang sabi nila may picnic. Dahil magkikita sila ng kapwa nila Pilipino. Yun siguro ang turo ng leader ng maisog nila. Pero ano ang ginawa nila? Maya't maya sumisigaw daw or sigaw. Sigaw daw sila ng sigaw doon. Ng Duterte. May placard pa, bawal pala ang political rally diyan. Pinagbigyan lang sila noong una dahil humanitarian reason. Ngayon may warning na sila. Kung ayaw nyo makinig at pilit kayo, nagpapauto sa maisog leader ninyo, nangangamoy crowd dispersal, na ito sa mga susunod, promise. Yan po yung sabi dito. So ito, pakinggan po natin. Zorg dat deze weg vrij blijft. Zorg dat de mensen in uw omgeving geen last van u hebben. Yan. Kung makikita ninyo yung mga taga-suporta ni Digong dyan po sa Dahig Netherlands, sinasaway na ng mga kapulisan dyan. Hier staan, geen probleem. Maar laten we met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? Came here, we didn't stop each other. No. But we support, and we are doing. That's why. We are individuals, Okay, yeah, that's fine. not as a group. One country, one group. One country, one group. Ayan Kita nyo, sinasabay na sila ng mga Dutch police mga kababayan dyan po sa Dahig Netherlands. Kasi nga naman ang iingay, sumisigaw pa ng Duterte. Tapos may mga placard pa, bawal pala dyan ang pagsasagawa mga kababayan di umano ng rally. Kasi nga, unang-una, alam naman po natin dyan po sa Dahig Netherlands, talagang napakatahimik. At dahil nga dyan sa ginagawa nilang pag-iingay na yan mga kababayan, nabubulabog yung mga residente dyan po sa Dahig Netherlands. Kasi nga naman pinagbigyan na po sila Pinagbigyan na sila dahil nga ang hinihingi nila, ang sinasabi nila, ang katuwiran nila, picnic lamang daw po at magkikita-kita lang dyan. Pero ang ending, hindi pala yun yung ginagawa nila at nagsisisigaw sila, may mga hawak pang placard at nagrarally pala po. Nagrarally kaya sila sinasaway dito kasi masyadong maingay na at may pasigaw-sigaw pa etong mga taga-suporta nitong si Digong. Parang ganito lang yan mga kababayan Etong mga taga-suporta ni Duterteng iba, di ko naman po nila lahat, wala sa ayos kausap. Alam nyo po yung wala sa ayos kausap, pinagbigyan na lahat-lahat, umaabuso pa. Nakuha nyo po yung pinupunto natin, pinagbigyan na dong pumwesto kasi nga ang alam ay magpipiknik, pero ang ginawa po nila, nagrally, nagsisigaw, nag-ingay. Kaya kahit sino po talaga na may bansa na katulad po nitong Dahig Netherlands, papupuntahan talaga yan sa kanilang mga law enforcer para sawayin etong mga dayong ito na nag-iingay doon po sa kanilang bansa. Hindi na nahiya, doon pa nagkalat mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito naman sa isang balita na nakita pa natin na kung saan etong si Sara Duterte ay nagsalita na at tila isinisisi daw mga kababayan sa media kaya umabot daw sa ICC. Eto daw pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo, naubusan na ng masisisi eto pong si Sara Duterte. Kaya ang ending, pati media mga kababayan, pinagdiskitahan na at sinisi kung bakit naaresto etong si dating Pangulong Duterte at nadala sa Dahig Netherlands. So eto, pakinggan po natin mga kababayan. Samantala, nagkomento naman si VP Sara kaugnay ng pag-turnover ng International Criminal Court o ICC sa mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa defense team nito.
Ang set of evidence na tinatawag na Package 001 ay naglalaman ng sinasabing 181 items o pieces of evidence laban Grabe, sa no? dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, tila hindi papatak sa crimes against humanity kung 181 lamang ang bilang ng ebidensya. Okay lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So kung meron ka lang 181 Kikita nyo ha, tingnan nyo mabuti kung gaano kawalang utak etong si etong si Vice President. Mga kababayan, tingnan yung mabuti. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kasi yung 181 na mga ebidensya patungkol po dun sa kaso ni dating Pangulong Duterte na crimes against humanity, nilalang lang niya. Ibig sabihin, minamaliit lang ni Vice President Sara Duterte kasi hindi naman daw umabot ng 30,000 yon. Ang issue nga ditong pinag-uusapan yung paglabag ni dating Pangulong Duterte sa karapatang pantao at yung mga nadamay. Sa tingin niya mga kababayan, kokonti pa lang daw yung 181. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, sobrang dami na niyan. Yung 7 pa nga lang mga kababayan, makapagpatumba ka nga lang ng 2, malaking kaso na. Yan pa kayang 181? pieces of evidence. Does that show a crime against humanity? Kasi kaya nga sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, iginiit nito ang malaking papel ng media. Kaya nakadetene ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte kahit hindi naman talaga dapat sa una pa lang. Anya, pinalabas ng media na ang ibang kahulugan na kung tutuusin ay programa o trabaho ng pamahalaan para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Hindi, wala kang dapat sisihin dyan. Hindi mo pwedeng sisihin yung mga media, hindi mo pwedeng sisihin yung ating mga kapulisan, hindi mo pwedeng sisihin yung mga vlogger, at mas lalong hindi mo pwedeng sisihin yung mga kababayang Pilipino natin na naiwan nung mga biktima, mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin na mga pamilya na naiwan, lalo na yung ipinaglalaban nila, yung kapamilya nilang binawian ng buhay. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng sisihin yung mga pamilya ng naiwan ng mga nabiktima, mga kababayan, dahil unang-una, yun po mga yon ay naghahanap at humihingi ng hustisya. Ang dapat niyang sisihin, yung kanyang tatay at etong si Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi si Bato de la Rosa ang kauna-unahang PNP chief ni Duterte nung siya ay naging presidente nung isinasagawa nila yung madugong pakikipaglaban na yan sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga kung meron mang dapat siyang sisihin kung bakit napahamak yung kanyang tatay, walang iba kung hindi yung partner in crime ni Duterte nung isinasagawa nila yan. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Kaya nga mga kababayan, sopla siya kay sinopla siya mga kababayan ni Attorney Conti. Ano yung sabi ni Attorney Conti? Doon ka na lang magpaliwanag sa International Criminal Court kasi iba na yung sinasabi ni Sara Duterte. So kung titingnan niyo mga kababayan, bakit ganun yung naging sagot ni Attorney Conti dito sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte? Kasi nga unang-una, ang dami pa niyang mga chechiburechong sinasabi na kesyo 181 lang daw, nasa na daw yung 30,000 na mga binawian ng buhay, di dapat doon na lang siya magpaliwanag sa International Criminal Court para mapatulad siya kay Mijaldea na
na napahiya lamang doon. Mga kababayan, gawa nga ng nagdrama. Dapat doon na lang siya magdrama at wag na lang sa media. Kasi pati media, sinisisi po niya eh. Hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. O ayan, maliwanag naman mga kababayan, minaliit lang ni Vice President Sara Duterte yung 181 na unang batch ng mga ebidensya laban po kay dating Pangulong Duterte. Tandaan nyo ha, hindi po yan yung ebidensya lahat-lahat. Unang batch pa lamang po yung 181. Marami pa mga susunod na ebidensya mga kababayan, especially yung pinakahinihintay kong matinding ebidensya dito ay yung mabuklat yung mga bank account ni dating Pangulong Duterte at masilip lahat ng asset po niya. Para makita ng taong bayan kung talagang normal ba yung pamumuhay ni dating Pangulong Duterte or nagpapanggap lang na normal yung pamumuhay nila at ang totoo ay namumuhay sila na parang prinsipe mga kababayan, parang hari at reyna ano po sa isang kaharian. Kasi kung titingnan po natin, ang pinapalabas nila masyado namang normal daw. Etong pamumuhay ni Digong, parang bahay daw ng kalapati yung bahay, sabi ni Roque, at lumang-luma na yung bahay. Pero kung titingnan po natin, kung tutuusin, hindi po ganyan yung mga lumalabas sa ebidensya. Siguro yung lumang bahay, ginagamit lang yon para masabi na normal yung pamumuhay at tama lang yung pamumuhay. Pero ang totoo, namamakyaw ng napakaraming ari-arian. Ano po, ngayon, punta naman po tayo sa last topic po natin na kung saan eto daw pong si Basti Duterte mga kababayan ay binanata na naman etong si PBBM doon daw po sa nangyaring rally. Ano po na isakto or na timing doon sa birthday ng kanyang tatay. Kasi nanunumbat daw etong si Basti Duterte at sinasabi na kung hindi dahil daw sa mga Dabawenyo ay hindi naman daw magiging presidente etong si PBBM. So eto, pakinggan po natin. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Basti Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Tanawa ni! Wala ka diyan! Sabi dito, Marcos, wala ka diyan sa pwesto mo kung wala ito, sila. Yung mga Dabawenyo daw. Paano naman pag kami nagsabi, Duterte, hindi ka magiging presidente at hindi ka makikilala sa nasyonal kung wala yung mga Marcos loyalists at mga Marcoses na tumulong sa inyo. Diba mga kababayan? Sa totoo lang naman, hindi naman sila makikilala national kung hindi sila tinulungan ng mga Marcos loyalists, kung hindi sila tinulungan ng mga Marcoses at kung hindi ginamit ni Digong ng paulit-ulit si Apo Lakay. Kanya pa ibinoto yan ng mga kababayan po nating OFW, especially yung mga OFW na mga Marcos loyalists. Lalo na yung mga naandi dito sa Pinas na sumusuporta sa mga Marcoses. Kaya lang naman kasi ibinoto yan, gawa nga ng paulit-ulit ginagamit itong si Apo Lakay. Paano naman pag kami naman ang nanumbat at sinabi namin na wala kayo, hindi kayo makikilala sa lokal, kung hindi kayo sa national, kung hindi kayo sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Tila utang na loob daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang pagkakapanalo niya bilang presidente. Utang na loob nyo din naman Utang na loob nyo din naman sa mga Ilocano kung bakit kayo nanalo At kung bakit kayo nakilala sa national. Kasi unang-una hanggang local lang naman kayo. Diyan lang naman kayo kilala sa Davao. Saka lang naman kayo nakilala sa national noong sinuportahan na itong si Duterte ng mga Marcos loyalists ng mga Ilocano at ng mga Kabisayaan. Diba? Kung tutusin mga kababayan, hindi naman talaga sila kilala. Kahit yung iba sa Mindanao, hindi naman sila totally kilala. Kaya lang nakilala si Duterte kasi nga sinuportahan ng mga Marcos loyalists at nanalong presidente noong 2016. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Basti Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Tsaka tandaan nyo mga kababayan noong 2022, hindi naman talaga tatakbo si Sarang presidente. Nag-file na yan ng
nag-file na yan ng certificate of candidacy sa pagka-mayor. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, nung may kumausap sa kanya na isang common friend po nila na pinatatakbo na lamang itong si Sara sa pagka-vice-presidente at tumandem kay BBM para sure win, napilitan siya na tumakbo sa pagka-vice-presidente. Pero ang totoo dyan mga kababayan, dapat tatakbo siyang presidente. Kaso nga lang, nagpa-internal survey etong si Duterte sa mga kongresista at nakita na mas mataas si PBBM kaysa po dito kay Sara at pangputot pa nga etong si Sara Duterte. Kaya kung tutusin mga kababayan, mismong kay Sara na din naman ang galing. Nung nagsalita siya sa Tacloban, sinabi niya na siya ang nag-apply kay PBBM para maging running mate niya etong si PBBM. Naging emotional din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanyang kaarawan. Gimingaw, gusto kong papas, tinuod lang. Mo na yung pinakaunang birthday niya nga, wala na ko sa makit eh. Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda, ginagamit nila garon. Waan ninyo tanan! Binabanatan niya yung ayuda pero sila mismo dyan sa rally namimigay ng ayuda. Kung pwede di na mo mananghin kay inyohan na daan. Libo-libong supporters naman ng dating Pangulo ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Meron ding mga grabe mga kababayan, no? Grabe yung ginawa nilang pagsusunog ng pera dito, no? Biruin nyo, saan kaya sila kumukuha ng ganong karaming pera para magsagawa ng ganong kabongga na pagsalubong ng kaarawan ni Duterte? Kasi kung tutusin mga kababayan, ito yung sinasabi talaga na na sobrang pagsusunog ng pera na talagang masabi lang na maraming mga sumuporta at maraming mga nakisimpatya at sumama sa kanilang rally. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, ito namang purpose talaga nitong nitong kanilang mga pagraraling yan para po talaga sa pamumulitika ni Basti Duterte at saka nitong si Pulong. Kasi alam naman po natin na tumatakbo po sila mga kababayan sa lokal. Alam naman po natin na nung 28 mga kababayan ay umpisa na ng campaign rally ng mga kongresista na tumatakbo sa pagkakongresista at tumatakbo sa pagka-mayor at vice mayor. Kaya mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba may mga nakita kayo na may mga nakalagay na happy birthday Tatay Digong, na mga dilata, mga sardinas, etc. mga kababayan na nakalagay sa timba, yun po ay masasabing ayuda na ipinamimigay nila. Kasi nga, alam naman po natin, March 28, umpisa na ng totoong pangangampanya at pagkuha nila ng tiwala ng mga tao, pagkuha nila ng boto, pamimigay ng ayuda, kasi nga tumatakbo si Pulong at etong si Baste. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Ayan, maliwanag mga kababayan na kita nyo, sabi ni Basti Duterte dito, sa totoo lang daw, hindi naman daw magiging presidente, hindi naman daw makukuha ni PBBM yung kapangyarihan niya ngayon kung hindi daw dahil sa mga taga Davao. Pero hindi naman talaga sila makikilala itong mga Duterte sa national kung hindi naman dahil sa mga Marcoses. Kaya nga, kung meron man dapat tumanaw ng utang na loob, walang iba yun kung hindi ang mga Duterte, dahil nung ginamit ni Digong itong mga Marcoses mga kababayan, nanalo siya, naging presidente siya, naging vice-presidente ang kanyang anak at nakilala ang kanilang pangalan, ang kanilang apelyido sa national. Mga kababayan, ano po, at dahil dyan, kung tutuusin mga kababayan, wala naman dapat na tanawing utang na loob itong si PBBM pag-usaping politika dito kay Duterte, kasi hindi naman sinuportahan ni Duterte yan noong 2022. Hindi po sinuportahan ni Digong yan. Kasi nga, ang gusto ni Digong na patakbuhin si Sara at si Bongo. Kaso nga lang ang problema,
nung hindi niya nakuha yung gusto niya, una pa lang sinisiraan na po niya etong si PBBM. Ano po, kaya kung usapang utang na loob, walang dapat na tarawing utang na loob si PBBM kay Duterte. Ano po, sa kanyang pagkapanalo, kaya nanalo si PBBM kasi nangampanya siya, sinuportahan siya ng maraming tao, kahit binabati ko siya ni Duterte, wala pong problema. Nagpatuloy lamang ang presidente hanggang sa nanalo po siya. Kaya wala siyang dapat na tanawin na utang na loob sa mga taga-suporta ni Digong.